araw, kasabay nitong bumabangon ang bawat mamamayan sa isang panibagong umagang punong-puno ng suliranin at katotohanang sumasakal na tila tumatapos na sa buhay ng bawat mamamayan ng bawat karaniwang Pilipino. Ito ay ang patuloy na paglobo sa presyo ng mga bilihin sa ating merkado o pamilya. Ang hapagkainan na dati punong-puno ng iba't ibang putahe, ngayon, ito'y tila hulihang pahina ng isang libro na unti-unting kumukupas, naglalaho ang mga salitang nailimbag dito. Ito'y tila isang libro na dati hitik sa kasaganaan at pag-asa. Ngunit ngayon, unti-unti nang nawawala, kinakain na ng kahirapan at inflasyon. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si John Lloyd D. Pelpinosas at narito ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking talumpating pinamagatang kandila o binhi. Ang kabuuang inflation year-on-year sa Pilipinas ay tumaas sa 4.1% noong Marso mula sa 2.4% noong Pebrero na pangunahing dulot ng mas mabilis na pagtaas sa lokal na presyo ng mga pagkain at di pagkain bilihin, kagaya na lamang sa ating transportasyon. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority. Sa gitna nitong krisis na patuloy sinusuong sa bawat sulok ng ating bansa, maraming sektor ng lipunan ang apektado at unti-unti ng kinakain ng kahirapan. At isa sa mga tinutukoy ko ritong sektor ng lipunan ay tayong mga mag-aaral sa kolehiyo. Tayong mga mag-aaral na minsan ang pinuring ng mga ilaw na nagbibigay liwanag para sa ating kinabukasan. Ngunit sa kasalukuyan, tila tayo'y nagiging isang kandila. Kandila na unti-unting nauubos dahil sa mga mabibigat na responsibilidad at matitinding hangin na dumadating na dala ng kahirapan at pagtaas sa presyo ng ating pangunahing pangangailangan. Kung no'y sasapat na ang 1,000 piso para sa isang linggong baon, ngayon, ito'y para na lamang isang pad na papel na mabilis maubos. Hindi dahil nanghihingi ang iyong katabi, ang inyong kamag-aral, kundi dahil marami na ang pinaggagamitan nito. Ayon pa sa pag-aaral ni Bal de la Mar at ang kanyang mga kasamahan, marami na mga mag-aaral sa panahon ngayon ay nakararanas ng gutom, pag-aalala, stress, depression at anxiety. Alam niyo kung bakit? Dahil lamang sa kahirapan at inflasyon na nararanasan natin sa kasalukuyan. At ano ang nagagawa nito? Ito ay naapektuhan ang pagtuon at akademikong pagganap ng bawat mag-aaral sa kasalukuyan. Yan, lugan lang yan. Lugangin ang 5 dombe. Ayo, balik kong buteng. Gang, tag-30 na baya ang buteng gang. Guys, mag-abot na para sa demo na to, tag-300. Iilan lamang yan sa mga parilalang napapating sa ating mga taina. Mga parilalang pumalit sa dati ay lamia, mag-anti-rice rin, maglaab ka. At tag-gym mo, lupanin ko, be. At ito ay nagsisilbing paalala sa atin sa mabibigat na responsibilidad na ibinagawad sa atin bilang mga mag-aaral sa kasalukuyan. Sa likod ng mga halakhak na naririnig niyo sa amin, isang realidad ang nakakubli. Isang realidad na patuloy naming pinapahaba, pinagkakasya ang aming kakarampot na pera, maging ang aming pasensya. Pasensya? Oo, pasensya. Pasensya sa gobyernong tila walang ginagawang aksyon upang matugunan ang aming pangangailangan sa kasalukuyan. Pasensya sa paghihintay kung hanggang kailan dapat namin tiisin ang ganitong uri ng pamamalakad. Pamamalakad na tila ba mas pinipiling paunlarin ang mga ulat at estadistika kaysa sa aktwal na pasanin ng bawat mamamayang Pilipino. Ngayon, kung kami nga mga kabataan ang magpapabago at magpapabangon sa unti-unting nalulugmok na bansang ito, paano namin ito magagawa? Paano natin ito magagawa? Paano na ang kinabukasang naghihintay sa atin kung unti-unti na tayong kinakain ng kahirapan sa kasalukuyan? Ngayon, kailangan ko lamang sabihin sa inyo na panahon na upang maging mulat sa katotohanan. Kinakailangan nating magsimulang tuminig at bumoses para maisulong at mabigyang importansya ang ating pangangailangan. Ngayon, tinatawagan namin ang pamahalaan sa mga taong may kapangyarihan sa pamahalaan, naway mga pangakong inyong binitawan ay inyong may sa katuparan. Paigtingin ang mga programang makatutulong sa mga taong labis na nangangailangan.
Simulan sana sa pagkontrol sa presyo ng mga bilihin, gaya na lamang ng pagkain at gasolina na siyang pangunahing pangangailangan o kinukonsumo sa araw na ito. Ngayon, kayong mga nasa pamahalaan, naway gamitin ninyo ang inyong posisyon upang gumawa ng mga hakbang, polisiya, advokasya, at mga programang makapabawas sa suliraning nirananas natin ngayon. Hindi upang matugunan ang inyong pansariling interes at inyong kasiyahan. Naway gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan upang maging tulay ng pag-asa at hindi dagdag pasanin sa aming mga balita. Ngunit, hindi lamang dapat iniaasa lahat sa pamahalaan, sapagkat tayong lahat ay mayroong kakayahang bawasan ng problemang ito. Tayong mga mag-aaral ay maaaring magsimula sa pagiging mulat at edukado. Kinakailangan magkaroon tayo ng kakayahan na isulong ang katotohanan, ang totoo, ang pagiging tunay at tunay na pagbabago. Ngayon, tinatawagan ko kayo. Maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng responsableng pagtitipid o pagkukonsumo. Maaari din tayong gumawa ng mga plano para sa ating mga gastusin. Naway tayong lahat ay magkaisa at maging active members ng society natin sa pagsulong ng kaunlaran at kagandahan para sa ating kinabukasan. Lahat ng ito ay hindi lamang hinaing galing sa aming mga mag-aaral. Ito ay pagsigaw at panawagan para sa lahat. Hindi ito paghingi ng kalabisan, hindi ito paghingi ng sobra, hindi ito paghingi ng imposible. Ang aming hinihingi ay ang suporta na aming kinakailangan. Suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng mga programang kinakailangan namin. Ito, sa pamamagitan nito, ay magtatagumpay kami sa aming mga minimihi. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya at para sa buong sambayanan. Sa huli, naway kaming mga mag-aaral na itinuturing ninyo bilang kandila ay patuloy na mag-aalab at magbigay liwanag sa madilim at walang kasiguraduhang realidad. Ngunit, sana'y hindi dito nagtatapos. Ituring nyo rin kami bilang binhi na nangangailangan ng suporta at pangangalaga at pagmamahal. Diligan ninyo kami araw-araw ng suporta mula sa mga programang gaya ng scholarships, alokasyon o pondo na kinakailangan namin. Ilagay ninyo kami sa isang lugar na maaari kami sumibol at lumago at maging kapakipakinabang. Nang sa gayon ay magkaroon kami ng kakayahang makapag-ambag sa kaunlaran ng ating buong sambayanan. Yun lamang po, maraming salamat. Yun na tapos ko yun. Diligan Kaya yung mga reaction sa diligan. Betul ya.